And then, related dun, sir, inapprove kasi ng US yung bibenta sa atin na about $5.58 billion na F-16 fighter jets. Pero yon nagbanta ho yung China sa paring maging effect sa regional peace. May basihan ba yung threat na yun ng China? Wala. May kapangyarihan at karapatan ng bawat bansa na palakasin, paigtingin at tiyakin ang kanilang seguridad at pagdepensa sa sarili. Tayo'y may karapatan din tulad ng ibang bansa, kaugnay niyan. At ang pagkakaroon natin ng ganitong uri ng mga armas ay hindi naman para lumusob o matake, kung hindi para depensa ng ating bansa. Klaro at maliwanag yan. Bakit? Nung bumibili ba't gumagawa ng armas sa iba't ibang bansa, sa Asia man, sa Europa o sa Amerika, nagreklamo ba tayo? Tinuring natin karapatan din nila yon. At hindi natin inisip na ito'y pwedeng gamitin laban sa atin. Ganon din sana ang iniisip ng bansang China. Ito'y para sa depensa ng Pilipinas at hindi para umupensa laban sa sinumang bansa. Pero kasabay nito, hindi ko nakita sa mga pahayagan ngayong umaga, pinatawan din ng Amerika ni Pangulong Trump ng 17% tariff ang Pilipinas. Ang export ng Pilipinas sa bansang Amerika ay humigit kumulang 14 na bilyong dolyar. Isa sa 6 na ine-export natin ay nagpupunta sa Amerika. $1 out of $6 of our exports goes to the United States. So may epekto ito, tiyak ko, sa ating bansa. In fact, ang Amerika, ang isa sa mga bansang meron tayong trade surplus. Mas malaki ang ine-export natin sa Amerika kaysa ini-import natin mula sa Amerika. Ang trade balance ay tinatayang nasa mahigit 4 na bilyong dolyar kada taon noong 2024. Ngayong taong ito, $1 billion ang halaga ng exports ng Pilipinas ngayong January lamang. Pinakamalaki kumpara sa mga ibang bansa. Kasama na ang Japan, China at Korea. So may epekto ito. At inaasahan ko ng ating economic managers ay nakahanda na sa ganitong posibilidad dahil makailang buwan naman na mula nung nanalo si Pangulong Trump. Panay na ang sabi niyang papatawan niya ng tarif ang iba't ibang bansa sa mundo. Hindi naman siguro tayo immune din dito. At inaasahan ko na may karampatang aksyon na gagawin ang ating economic managers na pwedeng irekomenda sa ating Pangulo kaugnay sa bagay na ito. Sa ilalim ng ating saligang batas at batas, kapag ka nakareses ang Kongreso, pwedeng amyendahan ng Pangulo ang ating Tariff and Customs Code. Hindi lamang niya pwedeng gawin yan kapag ka may sesyon ng Kongreso kung saan batas ang kailangan. Subalit kung nakareses ang Kongreso tulad ngayon, pwede yang gawin by mere executive fiat ng Pangulo. Kaya ang aking hiling siguro at panawagan sa ating economic managers, anumang planong paghahanda nila kaugnay nito, sana i-set in place na nila upang hindi gaano maapektuhan yung ating mga export at import ng goods patungo at palabas ng Amerika. So dun sa naging decision na yun, sir, ng US President Trump, dapat amyandahan, sir, yung tariff and customs code natin? Kung yan ang balak gawin ng economic managers, ang ginawa ng mga ibang bansa, nung pinatawan sila ng Amerika, pinatawan din nila ang Amerika. Gumante. Yun ang masama sa pagkakaroon ng tarif o pagpataw ng tarif. Nakikita na natin yan. Nagagantihan. So tumataas tuloy yung cost of goods worldwide. Ang tanong ko, yan din ba ang gagawin ng ating bansa? At kung magpapasya silang gawin yan, sinasabi ko lamang, may kapangyarihan ng Pangulong gawin yan dahil recess ang Kongreso. Hindi kinakailangan ang batas na ipasa ng Kongreso para amyenda ng ating Tariff and Customs Code. Dalawa lamang naman ang posibleng ayon sa mga eksperto. Dalawa lamang naman ang pwedeng gawin. Una, bawian mo ng tarif. Pangalawa, i-devalue mo ang iyong currency para hindi magkaroon ng ganong kalaking epekto yan dito sa bansa. Hindi ko alam kung anong strategiya ang gagawin ng ating economic managers. Sir, hindi ba option maghanap ng ibang bansa na doon pwede tayo kung ano yung mga products? Ang problema, hindi ganun kadali maghanap ng ibang bansa. Pangalawa, ang karamihan ng mga goods na yan ay on the way na. Kung pinataw yan at immediately effective yung mga tariff tulad ng ginawa niya halimbawa sa Canada at sa Mexico,
even if it is in transit, pagdating doon, yun ay tatamaan nun. Yun ay matatamaan nun. At para maghanap ng ibang merkado, yung mga produkto nating ina-export sa Amerika, aabutin din tayo ng ilang buwan marahil o taon. Dahil may mga requirements yan, lalo na malamang ang ating mga export na agriculture products. May mga mahabang proseso ng phytosanitary approvals na kailangan itong pagdaanan sa counterpart ng ating FDA at the Department of Agriculture sa mga bansang dadala natin ang ating exports. Ano yung mga possible implication? Economic slowdown, sir? Yan ang tinataya ng ibang mga eksperto. Pero sa kabilang banda, unique din naman ang Pilipinas. Dahil ang ating number one export, kung matatawag natin yan, ay services at hindi naman goods. Hindi naman ganun kadami ang manufacturing sa ating bansa. Ang pinakamalaki nating export marahil ay nasa agricultural sector. Dahil hindi pa naman ganun kataas ang ating manufacturing. So yung tama sa atin, hindi kasing tindi siguro kumpara sa ibang bansa tulad ng Japan, ng Korea, ng Vietnam sa ngayon. Dahil na nga, hindi naman tayo ganun kalaki pagdating sa manufacturing at export ng manufactured goods. Sir, isa ba sa posibleng mangyari kung talagang kinakailangan i-amend yung tariff and customs code ay magkaroon ng special session? Gaya ng sinabi ko, habang naka-recess ang Kongreso, pwedeng amyendahan niya ng Pangulo. Kadalasan, dahil matagal magpasa ng batas, halos lahat yata ng amendment sa Tariff and Customs Code nitong nagdaang 10 taon ay ginawa lamang by mere executive fiat. Tina-timing lamang kapag ka-recess ang Kongreso. Mas mabilis pa yon kesa magpanukala ng batas sa Kongreso. Okay, about politics, nakita namin, sir, ay meron ka ning pa-follow-up. Planong pagbili ng mga fighter jets, sabi niyo karapatan naman natin, but yun ba ang dapat na priority given the economic situation and other concerns? Hindi naman yan gagawin ng isang bagsakan lamang. 5.5 billion times 55, magkano ba exchange rate ngayon? Ilang billion yun? Magkano na yan? Mga 300 billion? Magano, almost. Wala naman tayong budget na 300 billion para bilhin yan agad-agad. Kung gagawin man yan, ay staggered yan at hindi pa naman din maliwanag yung terms of payment. Authorization lamang ito to sell. Hindi pa sinasabi kung sa gano'ng katagal na panahon, ilan ang delivery, ilan ang payment scheme. So baka naman hindi ganun kabigat. Bagaman ang total, pag minultiply mo ang 5.5 times 57 ay malaki, hindi naman isang bagsakan yan. Pero sa palagay ko, makakadagdag ito sa ating deterrence dito sa West Philippine Sea na may issue sa ngayon. So tama yung timing, sir, considering mga security issues. Dahil aabuti naman ng mga 4 o 5 taon pa yan bago ma-deliver. Hindi naman off the shelf yung mga F-16. Malamang sa malamang ay gagawin pa yan, maliban na lamang kung segunda mano ang ibebenta sa atin. Pagbibili natin, sir, baka F-17, F-18 na. Actually, may palabas na. 2 weeks ago, naglabas na ng panibagong 6th o 7th generation fighter ng Amerika. Kung napanood nyo sa social media, ang tawag nga nila hindi na 17, ang tawag nila ay F-43 ba o 45? F-47. Kasi yung F-35 yun na yung stealth eh. So 16, 17, 18, F-35, ngayon F-47. Hindi ko alam kung bakit tumatalo ng numero. So by the time na may pera na tayong pambili, luma na. Modernong aircraft pa rin naman yun. At hindi naman natin kailangan yung ganong kamahal na aircraft at ganong kamodernong aircraft. So kasi ang sinasabi, dapat ang priority natin instead of purchasing military equipment or mga ganyang aeroplano ay agriculture, education. Governance is about allocating scarce resources. That is the job of government. Palagi namang kulang eh. Dapat lang patama-tamayan yung gastos para lahat ng prioridad ay natutugunan, hindi lamang iisa.